cooking, right? Ani Cindy sa ama. Ngumitit nilagyan ng pagkain ng pinggan. Pagkatapos ay sinulya pa ng ina at kapatid na pawang hindi gustong salubungin ang mga mata niya. Mukha ba ako nagbibiro, Cindy? Sagot ni Victor sa seryosong tono. Isinasaayos kong pagpapakasal mo sa lalaking napili ko para sa'yo sa lalong madaling panahon. Pinagtawanan niya ang kaseryosohan ng tinig ng ama. Tinusok na Cindy ng tinidor ang isang hiwa ng fish fillet at nilingon ng ina. Any joke you can add to that, Mom? Isinubo niya ang pagkain. Melinda's look was full of sympathy as she gazed at her. Your father has decided to marry you off, Iha. Ang katwiran ng ama mo'y iyon lang ang paraan para matigil ka sa mga ginagawa mo. She chewed her food first. Then, have we traveled back to the 15th century? Okay, I'll indash this foolishness. Daddy, Mommy, so, kanina niyo naman naisip na ipakasal ako? Kay Gabriel Lastimoso. Who's Gabriel Last? Oh my God! His eyes went wide. Now I believe this is really a joke. She laughed merrily. A few seconds later, she looked at her twin with amusement. Are you in this, Sofia? Hindi kumibo si Sofia. Tumiim ang mga bagang. Umiiling si Cindy. No, natitiyak kong wala kang alam dito. I know, you've been seeing Gabriel for quite some time now. Natitiyak kong hindi mo gugustuhin ang kaisa-isang lalaking pinagtutuunan mo ng pansin kahit nung mga bata pa tayo ay gagamitin sa kalokohang ito. Magkaibigan lang kami ni Gabriel, Cindy. Sofia said defensively. Her eyes went to her parents whose faces were like masks. Whatever. She rolled her eyes. Ano ba naman ang dahilan at kailangan may tago relasyon yung dalawa? May tumututol ba? Bago pa may makasagot, ay dinugtungan na niya sinabi kasabay ng nanunoy ang ngiti. Hindi naman matupobre si na mami at daddy ah. Intensyon kong imbitahin maghapunan si Gabriel dito sa atin sa linggo, Cindy. Turin niya acquaintances. Get to know him. Yun din ang payo ko sa kanya para sa'yo. Ang muli niyang pagsubo ng pagkain ay nabitin sa ere. Ang ngiti sa mga labi niya'y unti-unting nahalinhan ng pagsasalubong ng mga kilay. This has gone too far, Daddy. Hindi na ito nakakatawa. Kung iniisip mong nagbibiro ako mag-isip kang muli, Cindy. Ani Victor sa seryosong tinig. Gayunmay, tuloy ito sa pagkain. It is you who has gone for this time. Nilingon ni Cindy ang ina. Mommy! Melinda refused to meet her eyes. Desperately, she turned to Sofia. For Pete's sake, why didn't you talk our father out of this foolishness? Kung iniisip mong tinanggap kong planong ito ni Daddy, nang nakaupo'y nagkakamali ka. Humugot ito ng malalim na hininga at matalim ang mga matang sinulyapan ng ama. Gabriel had been through a lot of things, Daddy. The last thing he needs is having Cindy as his wife. Cindy believed her sister had just insulted her, but to counterattack was pointless. Higit kanino man, si Sofia at si Gabriel ang naapektuhan sa gustong mangyari ng ama nila at normal na masaktan ito. Wala kayo sasabihin makakapagpabago sa pasya ko, mariing sabi ni Victor. Nag-awang ng bibig si Cindy. Buong minuto siya natigilan. Ang gahiblang pag-asang nagbibiro ang ama ay tuluyang naglaho. Ipapakasal siya nito at kay Gabriel Lastimoso. Bakit? Dahil ba hindi gusto ng mga magulang si Gabriel para kay Sofia? At para mailayo ang kapatid kay Gabriel ay siyang ipapakasal dito? Lord, that hurts so much. Itinago niya ang sakit na nararamdaman at sa halip ay ginuhit sa isip ang anyo ni Gabriel. Alright, may kunting pagtingin siya sa binata noong 15 anyos pa siya. Sinubukan pa niya itong halikan. Naintriga siya sa binata, pero yun ay matagal ng panahon. At masyado pa siyang bata noon. For crying out loud, ang pagpapakasal sa kanya isang malaking kahibangan. Ni hindi nga sila magkaibigan. As far as she knew, Gabriel always resented her. Sa ilang pagkakataong nagtagpo sila nito mula nang magpakita itong muli sa Trinidad ay hindi sila nagtatanguan man lang. Tinalo pa nilang estranghero sa isa't isa. Kaya totoong nagulat si Cindy nang hintuan siya nito sa highway nang mahuli siya ng mga patrol at makialam. May ilang kaibigan na nagbalita sa kanyang nagkikita sina Sofia at Gabriel bago pa masaksihan ng mga mata niya. Nang iparada ni Grayson ang sasakyan nito sa parking lot ng isang cafe sa Trinidad ay natanaw niyang palabas naman sina Sofia at Gabriel. Bakit kailangan siyang isakripisyo? Bakit hindi nalang tutulan ng ama nila ang relasyon ni na Gabriel at Sofia? Dahil ba baka magtagpo rin ng lihim ang dalawa? Magaspang na tiningnan ni Cindy ang ama. Ang ipakasal ako ng walang kaabog-abog ay isa namang malaking kalokohan, Daddy.
Pero ang malaman kong kay Gabriel niyo ako ipapakasal ay isang kabaliwang hindi ko matatanggap. What's wrong with Gabriel, Cindy? Tanong ni Victor na huminto sa pagkain at kunot noong tinitigan siya. Kung tama ang memorya ko, pinagtangkaan mo siyang akitin noong araw sa murang edad mo. Her father grimaced. She was flushed. Hindi niya gustong matuon sa huling sinabi ng amang usapan. He's older, for Pete's sake. He's not even nice. Natatandaan ko napakasungit ang taong iyon. And he's poor. She stopped on time. Kung gusto niyang galitin ng hustong ama, ay yung manghamak siya ng kapwa. Pero hindi pa ba pangahamak sa bahagi nito yung inaayawan nila ito para kay Sofia? Hindi yan ang description ng Tita Joanna niya sa kanya. And I agree with your aunt. Gabriel's mature, responsible, honest, hardworking, and most of all, yung karaniwang una mong tinitingnan sa lalaki, gwapo. Oh, in fairness, she thought despite it all, and more than just gwapo, he is intriguing and hated her, pero hindi niya aaminin sa ama iyon. Daddy, nalimutan na ba ninyo ang iskandalong? Which was unfounded? Huwag nang sabihin pang, kaya nagkalakas ng loob ang anak ng dating mayor sa Trinidad na gawin niyo ay dahil na rin sa'yo. Iniisip na babae na mapapaniwala niya lahat dahil sa ginawa mo kay Gabriel. The scandal that made Gabriel leave Trinidad was partly your fault, Cindy. She groaned. Paano niya na may binintang sa akin yan? Gayong inamin ko na ako may kasalanan. Hindi alam ng mga tao yun, Cindy. Minabuti ni Tita Joanna nyo na wag nang gawing malaking issue yun upang protektahan ka. Hindi din sinabi ni Joanna kay Gabriel na inamin mo kasalanan mong nangyari. Kaya huwag mong gawing dahilan sa akin ang iskandalong kinasangkutan ni Gabriel. May 8 taon na nakakaraan. Dahil alam nating lahat na napatunayang walang kasalanan si Gabriel. 8 taon siyang nawala rito sa atin. Anong malay niyo kung anong naging buhay niya sa Maynila? Patuloy niya sa pagpoprotesta. May palagay si Cindy. Tila siya hinahatak pa ilalim na isang kumunoy at wala siyang magagawa para makaahon. Gabriel was a foreign correspondent in Malaysia. He was assigned in the Middle East for the last 7 years or so until his father's death. Foreign correspondent sa Middle East? Agad na gumuhit sa isip ni Cindy ang mga reporter na nakipagitgitan sa mapanganib na lugar ng mga terorista para lang makakuha ng news. Ang isang kilalang local reporter sa isang major TV station ay muntik nang mamatay na sumabog ang bomba malapit dito. Her imaginations ran wild and she shivered. Muli siyang tumingin sa ama. How could you know that? I have my sources, Cindy. Huwag na nating pahabayin na pag-uusap nito. Sa ayaw at sa gusto mo ay papakasal kita kay Gabriel. Muli ay nawalan siya ng sasabihin sa ilang sandali. Napatitig sa ama. Why Gabriel? Tanong pa rin ni Cindy. Wishing painfully na may mahalagang dahilan ng ama kaysa sa naisip niyang nais lang nitong ilayo sa Sofia mula kay Gabriel. At mainam nang siyang ipakasal kay Gabriel kaysa sa Sofia. Dahil naniniwala akong kayang gawin ni Gabriel ang mga bagay na hindi ko kayang gawin, Cindy. That is to discipline you. Isang malaking kalokohan! Itinulak ni Cindy ang pinggan niya sa gitna ng mesa. Hindi mo ako pwede ipakasal sa kanya, she said defiantly. Tumayo siya sa padarag na paraan na muntik na ikatumba na silya niya. Huwag mo akong subukan, Cindy. Victor warned. Inabot ang lina napkin at nagpunas ng bibig. Ipinatawag ko si Atty. Rojas para gawin ang draft ng bago kong testamento. Darating siya bukas. Sa sandaling hindi ka sumunod ay mawawala ka ng mamanahin. Walang may iwan sa'yo kung hindi ka perasong yearly allowance. At alam kong hindi mo kakayaning mabuhay ng walang pera. Ganun naman pala. Bakit niya ako ipapakasal sa lalaking ang buong kabuhayan ay matagal na naisanla sa bangko natin? Sinabi ko ng dahilan ko. Anyway, kung magpapakasal ka kay Gabriel, ang mana mo'y mapapasayo sa sandaling magkaapo ako. What? Napatukod ang kamay ni Cindy sa dining table. Pagkatapos ay nilingon ng ina. Mami, anong sinasabi nito ni Daddy? Bakit hindi kayo kumikibo? Melinda's eyes were pleading. Victor, please, don't start, Melinda. Victor snapped at his wife. Gusto kong tapusin ang pagkain at hayaan niyo kong kumain ng tahimik. Yari na ang pasya ko. Over my dead body! Pagkasabi no'y mabilis tumakbo palabas ng dining room si Cindy. Hindi ako makapaniwalang magagawa sa akin ni Daddy to, Sofia. Cindy wailed. Kanina pa sila magkapatid palakad-lakad sa veranda sa labas ng silid niya habang si Babasa din ay kausap ng amang abogado nito. Not that I blame you, pero inubos mong pasensya ni Daddy.
Sa magkasunod na taon ay napakarami mong mga ginawang nakakapagpatas ng alta presyon ni Daddy Cindy. Last year, you canceled your engagement with Grayson for one. Malaking iskandalo yun at totoong inilagay mo sa kumpermiso si Daddy sa mga Villaflor. Pagkatapos ay munti ka na matulog sa City Jail sa Batangas. Nakadalawang boyfriend ka at ngayon na-entertain mo muli si Grayson. At isiping may asawa yung tao. Mahabang litanya ni Sofia sa mga pinaggagawa niya. Hiwalay na sila ng asawa niya. Pagdiriin ni Cindy, then look at her sister sharply. As if you didn't know. Wala namang divorce dito sa atin kaya may asawa pa rin si Grayson. At nakapagtataka namang muli mo siyang binalikan matapos ang pagkasira mo sa engagement niyong dalawa. At nito nakalipas sa 3 buwan kung kailan nadeklara ng cost-cutting si Daddy ay nag-around the world tour ka. Not only that, bumili ka pa ng latest model ng Hammer. Sofia sighed wearily. Kahit ako'y hindi ko na naiintindihan ang ginagawa mo. Para bang ikinatutuwa mong nakukuha mong atensyon ni na Daddy at Mami. Nagkunwaring hindi nadinig ni Cindy ang dalawang salitang binanggit ng kapatid kapag ko ay tinitigan niya si Sofia. At naniwala ka namang kailangan natin mag-cost cutting? Hindi yun ang punto, Cindy. Kung hindi gusto ni Daddy na hintuan mo ang walang patumanggang paggasta mo. At sa tingin mo, at sapat ba yan para alisin niya ako sa testamento niya at planuhing iwanan ng kapirasong yearly allowance? She sobbed. Mas may ibang dahilan siyang pinaniniwalaan kung bakit magagawa ng ama na wag siyang pamanahan. Pero hindi niya magawang sabihin man lang yun sa kapatid o marahil ay alam din ni Sofia ang lihim na iyon at hindi rin ito gustong sabihin sa kanya. Hindi ako makapaniwalang kayang gawin ni Daddy ito, Sofia. Puno ng hinanakit ang tinig ni Cindy. At ikaw, dapat ay pinaglalaban mo si Gabriel. Tinitigan siya ng kapatid. May kung anong nakiraan sa mga mata nito na hindi may paliwanag. Ayoko ipakipag-usap ang tungkol sa amin ni Gabriel, Cindy. Tumigas ang mukha niya at itinuwid ang katawan. Naniniwala akong tinatakot lang ako ni Daddy. Drama lang yung pagtungo rito ng abogado niya. Pampalakas loob niya para sa sarili. You think so? Believe me, sis, she said. Kung yung matulog sa jail hindi ako natiis ni Daddy, yan pa bang hindi niya ako pamamanahan? Napatango si Sofia. Kung sa bagay ay may katwiran ka, pero sana na may matuto ka mag-iresponsable, Cindy. Tinitigan niya ang kapatid. Bago. Unlike you, wala akong alam na trabaho, Sofia. Kahit yung pagluluto ng simpleng omelette na itinuro sa atin ng cook nung malilit pa tayo ay hindi ko mabuo. And I don't think I can work with any of that company. Sasabihin lahat na kaya lang ako napasok doon ay dahil sa pag-aari natin ng kumpanya. Hindi matatanggap ng pride niya yun. Ganun ba sa palagay mo sinasabi sa akin ng mga tao? Sofia asked, hurt in her voice. Iba ka naman, Sofia. Konsola niya rito sa tinig na puno ng sinseridad. Nakatapos ka ng 2 kurso at lagi na nagtapos ka ng top sa klase mo. Kinukuha ka ng malalaking hotel bilang chef pero ayaw nila Mami at Daddy. Besides, gusto mo ang trabaho mo sa mill, hindi ba? Umiwas ng tingin si Sofia. At kung hindi siyang pinag-uusapan nila, iisipin niyang lungkot na nakita niya nagdaan sa mga mata nito. Hindi lang naman ang pagpasok sa kumpanya ang, wala akong alam na trabaho. Wala akong kapasidad. Marahas niyang puto sa sinasabi nito at mabilis na tinilikuran ang kapatid at tumakbo patungo sa silid niya. Pabagsak niyang isinarang pinto ng silid at dumapa sa kama. Sinisikap ni Cindy na huwag pumatak na nakaambang mga luha. Marrying her off to Gabriel Lastimoso was outrageous. Sa wari niya, ang eksena nilang mag-anak sa dining table kahapon ay hinango mula sa isang eksena na isang lumang pelikula. Her marriage was being arranged at wala siyang intensyong mag-asawa sa mga panahong ito. Hindi kay Grayson o kahit kaninong lalaki. Lalong hindi kay Gabriel. Nanariwas sa isip ni Cindy ang linyang binitawan nito sa kanya ilang araw bago ang skandalong kinasangkutan nito. 15 anyos pa lang ay papalit-palit na ng boyfriend na tila nagpapalit lang ng panloob. At ang sumunod niyang ginawa sa mismong sandaling iyon ay nagpatibay sa akusasyon nito. And things had gotten out of hand nang maabutan sila ng tiyahin at ni Sofia habang inaakat niya si Gabriel. At pagkatapos ay ang sinabi nito nang tinangka niyang humingi ng paumanhin dito. She sniffed and stared at the ceiling. Matagal na nawala si Gabriel at ngayon gusto siyang ipakasal sa binata. She sighed fiercely. Tumayo mula sa kama at tinungo ang bintana. Hustong natanaw niya palabas ang abogado ng daddy niya at patungo sa nakaparada sa sakyan nito. Naningkit ang mga mata ni Cindy.
Naghalo ang galit at bahagyang takot na baka nga totohanin ng ama ang bantang hindi siya nito pamamanahan, but she wouldn't marry a man who had thought the worst of her. Kailangan na nating umuwi, Grayson, ani Cindy nang umahon papanhik sa lancha si Grayson. Bakit ka nagmamadali? Maaga pa naman. Humahapon na at ayokong abutin tayo ng dilim dito sa dagat. Mag-aalala sina Daddy at Mommy. Umangat ang mga kilay ni Grayson. Isang mahinang tawang pinakawalan. Mukhang bago yata yan. Akala ko ba hindi ka nag-aalalang abutin tayo ng ilang oras na magkasama? Wika nito. Dinampot ang sigarilyo sa sahig at nagsindi habang tumutulang tubig mula sa katawan. Cindy stared at her ex-fiancé. Grayson was really a very good-looking man. He was a good company too. At malakas ang sense of humor. Since they started dating a month ago, 3 buwan mula nang mabalita ang hiwalayan nito at nang wala pang 1 taong asawa ay hindi rin minsan niyang inisip kung ano sana ang kahihinatnan kung hindi niya pinutol ang engagement nilang dalawa at nagpakasal siya rito. Hindi alam ng mga magulang niya at ni Grayson ang dahilan kung bakit nakipaghiwalay si Cindy rito. Not even Sofia. Hindi niya kayang tanggapin na malaman na lahat na sa kauna-unahang desisyon niya para mapabuti ang buhay niya ay nagkamali siya. Mas mabuti nang isipin nilang isa na naman yun sa mga whims and caprices niya. Nahuli niya ito sa opisina ng ama nito sa St. Vincent College na may katalik na isang batang guro sa mahabang sofa. Hindi marahil nito inaasahan na darating siya roon. Ang totoo'y sapilitan lang ang pagtungo niya sa St. Vincent College bilang representative ng ama sa board meeting ng hapong iyon. Pinilit si Cindy ng daddy niya na daluhan iyon dahil may importante itong kliyente na darating sa textile mills. At ang mami naman niya ay masama ang katawan ng araw na iyon. She had watched them with shock and amusement habang hindi malaman ng dalawa kung paano hahagilapin ang mga underthings. Lalo ng batang teacher na kulang na lang ay maglaho sa kahihiyan. Pagkatapos ay marahan niyang isinarang pinto at hindi ginawang malaking isyu ang natuklasan. Nang magtangkang magpaliwanag si Grayson, pagkatapos ng meeting ay iwinasiwas niyang kamay at sinabing walang dahilan para magpaliwanag. Grayson smiled at her and thought she was a stupid, indulgent woman. 2 months later, sa anibersaryo ng kasal ng mga magulang nito, niya sadyang itinaon ang pagdidispatch siya rito. Ganun na lang ang gulat nito nang i-anunsyo niya na hindi na matutuloy ang kanilang kasal. Muntik na siyang matawa sa naging anyo nito. Ni hindi inisip ni Grayson ang pagkahuli niya rito ang siyang dahilan ng ginawa niya. At makalipas ang 1 buwan pagkatapos ng pangyayaring iyon ay pinakasalan ni Grayson ng guro at hiniwalayan din makalipas lamang ang wala pang 1 taong pagsasama at wala pang 1 buwan matapos itong manganak. Pinakasalan ko si Linda dahil nabuntis ko siya, Cindy. Paliwanag ni Grayson nung una silang mag-date pagkatapos ito makipaghiwalay sa asawa. Iyan pala ay pinaakula niya sa akin ng batang nasa tiyan niya. So, naisahan ka sa maikling salita, she laughed. Dahil ang balita niya ay humihingi na malaking alimo ni si Linda bago nito pirma ng annulment papers. Nakita ni Cindy ang pigil na galit sa mga mata ni Grayson. Kung para kay Linda o para sa ginawa niyang pagtawa rito ay hindi niya matiyak. It could be both. Kasalanan mo lahat ng ito, Cindy. Hindi ko sana magagawang pakasalan si Linda kung hindi mo sinirang engagement natin dati at iniwan akong katawa-tawa. Pinaniwala mo kung baliwala sa yung nakita mo sa amin. Yung pala naghanap ka lang ng tamang pagkakataong makaganti. Grayson had said with dismay. Oh well. Hey, hindi mo na ako sinagot. Binalik niya ang atensyon dito. Nagkibit na mga balikat. Hindi ko maaaring galitin si Daddy sa mga panahong ito. Dahil baka talaga alisan niya ako ng mana. Lumakad siya patungo sa driving wheel. Sumunod si Grayson at ipinalupot ang mga braso sa kanya. Biglang-bigla naman yata ang pagbabagong anyo mo. Bakit? May sakit ba sa pusong daddy mo at hindi mo gustong galitin? Biro nito na sinamahan ng mahinang tawa. Napatingin si Cindy sa karagatan. May natanaw siyang 2 malalaking bangka sa hindi kalayuan pero wala ron ang isip niya kung hindi sa huling sinabi ni Grayson. May sakit ba ang daddy niya? Lately ay 2 beses niya itong inabutang nakahilig sa swivel chair nito sa den at hinihimas ang dibdib. She shook her head inwardly. Her father was healthy. Hindi siya naniniwalang may sakit ito. Di sana'y nalaman na nilang lahat. Pero paano kung inililihim nito? Oh God, hindi niya kayang tanggaping baka nga may sakit ang ama. Hey, untag ni Grayson. Napakurap si Cindy at tumingin dito. Nagtalo kami ni Daddy nung isang araw lang. Aniya.
It's too soon for another argument. Let's stay another hour, honey. Mag-aalas 5 pa lang naman. I want us to leave now, she said firmly. Ayoko malaman ni Daddy na magkasama na naman tayo. At alam mo ang dahilan ko bakit. Actually, she paused. Gusto ko sabihin sa'yo huwag na muna tayo magkita. Nagdikit ang mga kilay nito. 6 na buwan na kaming hiwalay ng asawa ko, Cindy. At sa kasalukuyan ay inaayos na ng abogado kong annulment. Alam mo yun? Then, let's date again the moment your marriage is annulled, she said in a dismissive tone. Inabot nitong baraso niya at maras siyang iniharap. Pinaglalaroan mo ba ako, Cindy? Hinawi ni Cindy sa mga balikat niya ang mga kamay nito. Si Daddy ang may gustong putulin kang pakikipagkita sa'yo, Grayson. Dahil sa mata ng batas ay may asawa ka pa rin. At kailan pa naging mahalaga sa'yo yung sinasabi ng Daddy mo? She winced inwardly. She hadn't meant it that way. Sa maraming pagre-rebelding ginawa niya mula pa nung araw na may matuklasan siya tungkol sa pagkatao niya, ay hindi niya kailan may pinahiwatig na hindi niya isinasaalang-alang ang ama. Sa kabila ng lahat, ay mahal niyang mga magulang. She would give her life for them. Contrary to what you think, I don't want to upset my father. And what's wrong with you? I thought we understand each other. Really? He was sarcastic. Anong dapat nating maintindihan sa isa't isa? Come on, Grayson. She raised her hands in the air. We go out because we're friends. His laugh was without humor. You hadn't changed a bit, have you, Cindy? You're still the little tease I knew in college. Pero kung inaakala mong muli mo akong gawing katawa-tawa tulad ng ginawa mo nung ihayag mong hindi na matutuloy ang kasal natin, think again. Kasalanan mo kung bakit ko ginawa yun, Grayson. Anyway, ano pa bang dapat pag-usapan sa bagay na yun? It's water under the bridge now. At nang sumama akong lumabas sa'yo, nilinaw kong dahil lamang sa magkaibigan pa rin tayo. Anyway, ang mabuti pa umalis na tayo. Muli niya akmang pipihitin ang susi sa ignition hole. Pero hinaklit ni Grayson ang kanyang braso. Ano ba? She jerked her hand away. Subalit muli siyang inabot nito. Then he pulled her roughly against him and kissed her throat. Hindi tayo aalis dito sa laot hanggat hindi ko sinasabi, Cindy. We'll spend the next hours enjoying each other's body. Hindi ko naiintindihan ang pagiging pakipot mo. Mula noon hanggang ngayon gayong kung ano-anong balita nakakarating sa akin. Mula sa mga ex-boyfriend mo dalagita ka pala. Ubos lakas na itong itinulak at pagkatapos ay tumas ang kamay niya at isang malakas na sampal ang ipinadapo ni Cindy sa mukha nito. Manghang din naman ni Grayson ang nasaktang pisngi. Naningkit ang mga mata nito. Damn you, he said fiercely. Ang kamay na nakahawak sa pisngi na saktan ay umangat patungo sa kanya. Defensively, umatras siya subalit nahawakan na nitong punong braso niya. Ang anumang balak nitong gawin ay napigil naman po nang hindi na sila nag-iisa sa laot. May 2 bangkang pangisda na palapit sa speedboat nila. Ang isa ay malayo pa subalit ang isa ay nasa malapit na. Hello there! Nagpilit na mangibabaw sa tunog ng motor ang tinig ng isa sa 2 lalaki nasa bangka. Napalingon si Cindy. Inihinto na nasa motor ang bangka, 2 dipa mula sa speedboat nila. Ilang sandali lumipas bago narehistro sa isip niya kung sino ang lalaki nakatayo sa unahan ng bangka at nakapamaywang na tila pag-aari nito ang buong karagatan. Gabriel Lastimoso, 8 years older, and he was even hurt. Stoppingly gorgeous now than he had been at 24. Ang lalaking nais ng ama na ipakasal sa kanya. Gayos sa halos 1 taong nakalipas magmula na magbalik ito'y 4 na beses pa lang niya itong nakita. Nakita? That's the operative word. Hindi sila nag-uusap o nagtatanguan man lang tulad ng ordinaryo magkakilala. Hindi niya may tuturing na pag-uusap ang palitan nila ng tig-isang pangungusap sa highway kamay kailan lang. Una niya ito nakita sa gasoline station habang pareho sila nagpapakarga ng gas. 1 buwan pagkatapos niya mabalitaan na nagbalik ito sa Trinidad. Halos magkatapat lang ang sasakyan nila at natitiyak ni Cindy na nakita siya nito pero ni Sulyap ay hindi niya ito ginawa hanggang sa makapag full tank ito at umalis. Ang ikalawi sa parking area ng supermarket sa Trinidad. Paalis na ito bitbit ang bag na pinamili. She'd been watching him since he came out of the supermarket and sauntered toward his battered pickup. Hindi sinasadyang nasulyapan siya nito habang nakatitig siya rito at huli na para ibalin niya sa ibang mga mata. Pero yun lang yun. Ang sulyap na ipinukol nito sa kanya ay hindi umabot sa 2 segundo. Sulyap na hindi sinasadya para sa isang tila, hindi kakilala at pagkatapos ay sumakay na ito sa pickup nito at umalis. Little did Gabriel know the impact of his gaze on her. It was like electrocution.
It made her heart race and her stomach feel tight. Pero pinilit ni Cindy na labanan ang kanyang nararamdaman. Nakikipagkita si Gabriel sa kapatid niyang si Sofia. Hindi niya maaring hangarin ang kaisa-isang lalaking pinagukulan ng pansin ng kapatid niya mula noon hanggang ngayon. Pangatlo, sa highway nang mahuli siya ng mga patrol. To his credit, nagsalita ito dahil nakialam kung bakit ito huminto ay hindi niya alam. The exchange of words had been brief and potent. At pang-apat, ay nitong nakalipas na ilang araw nang pumasok si Gabriel sa deli shop at halos mabangga nang magmadali siyang lumabas. Hindi niya ito inakalang ipagtatanggol siya nito mula kay Jaime. Nakita niya mula sa salamin sa labas habang patungo siya sa sasakyan niya na inaawat nitong paghabol ni Jaime sa kanya. And then, he was joined by Sanjo de Salve. Min, ang tingin lagi sa mga babae helpless at nangangailangan ng super male hero. At ngayon nakaharap niya itong muli makalipas ang 8 taon. Up close, without his Ray-Ban, Gabriel's hard, narrowed eyes locked into hers, and she fought the sudden panic rising in her. Nakasuot ito na karaniwang suot na mangingisda, a buhing t-shirt na mahabang manggas, his unbuttoned shirt hanging open, revealing the sleek dark flesh of his muscular chest. Pero nagtakang hindi karaniwan si Gabriel at duda si Cindy kung may magkakamaling isa itong mangingisda. He looked like a modern day pirate. Inililipad ng hangin ng itim at makapal nitong buhok. Ang hindi naaahit na balbas nito ay lalo lamang nagbigay dito ng mapanganib at tila piratang anyo. He reminded her of the Hollywood actor bad boy Colin Farrell. He radiated danger as if it rode those broad shoulders like a visible cloak. He always had that impression. Kahit noong estudyante pa lang ito, dahil nagpamaintrika si Cindy rito at gawin ang hindi niya dapat ginawa. He was big and powerful. A male animal at his height, at alam ni Gabriel yun at ginagamit ito sa sariling bentahe. Ang muscles sa mga tamang dako ng katawan nito ay natitiyak niyang hindi dahil sa paglalagi sa gym. And right now, through a mocking smile plastered on his lips, Gabriel didn't just look intriguing. He looked menacing. Itinoon nito ang mga mata kay Grayson. Getting nasty, Grayson. His voice was a soft, deep rumble. Anong ginagawa mo rito, lastimoso? Singhal ni Grayson. Mangisda na kayo't huwag kang makialam sa amin. Subalit hindi natigatig si Gabriel. Sa halip ay painsultong hinagod nito ng tingin si Grayson mula ulo hanggang paa. So, you now resort to forcing women? Dati, noong nasa kolehiyo tayo, tinatakot mo lang mga estudyanteng makukusunadahan mo na babagsak kapag hindi pumayag sa gusto mo. Napasinghap si Cindy sa narinig. Hindi makapaniwalang tinitigan si Grayson at hinanap sa anyo nito ang katotohanan ng sinasabi ni Gabriel. Grayson's face turned ugly in anger. Umalis na kayo, lastimoso. Kalilimutan ko sinabi mo sa akin yan. Wala akong pakialam kung alalahanin mo parating sinabi ko, Grayson. Ang importante lang naman sa akin ni si Cindy. I don't think I can let my future wife stay in a minute longer with you. Future wife? Gilalas na ulit ni Grayson at sinundan niya na malakas na tawa na umalingaw-ngaw sa buong karagatan. Hindi ka lang pala nangaharas ng mga estudyante, lastimoso. Mapangarapin ka pang makasilo na matabang isda at si Cindy pang napili mo, ha? Lumipat ang mga mata ni Gabriel sa kanya and with a mocking smile said, Why don't you tell him, sweetheart? Sabihin mo sa kanyang hindi ko pinangarap na maging asawa ka. Lamang. Binitin ito mga salita and glared at him. Pinakawala ni Cindy ang hiningang pinipigil. Pero mukhang doon ang bagsak nating dalawa. Idinagdag nito. Ang maging mag-asawa, hindi ba, sweetheart? Anong ibig niya sabihin, Cindy? She ignored Grayson. Naningkit ang mga matang tinitigan niya si Gabriel. Iwan mo na kami, Gabriel. Kaya kong pangalagaan ang sarili ko. Oh, tudyo nito. Ipinagawad pa nito palapit ang bangkang di motor at dumikit ang dulo nun sa gilid ng speedboat. Ano magagawa ng sampal mo sa lalaki nang gagalaiti sa'yo, sweetie? She surveyed her bikini-clad body with distaste. Hinahanap mo man ang anumang balak ng taong iyan sa'yo, hindi pa rin ako kumporme sa pamamarsa ng babae. Hits and gazed at Grayson insultingly. Grayson's face had turned red. Wala kang pakialam sa amin, Gabriel. Kusang sumama sa akin si Cindy. Oh, I'm sure. Pero mula sa malayo nakita kong nagpupumigla siya, Grayson, at namumula pa yung pisngi mo sa sinampal niya. Ibig sabihin ay pumapalag. Huwag mong pilitin. Grayson laughed. Isang malisyosong tingin ang ipinukol nito kay Cindy. Wala kang alam, Gabriel. Cindy wanted it rough. Mga bata pa kami, sanina ako sa gusto niya.
Napasinghap siya. "How dare you?" Grayson grinned at her, then his arms went over her shoulders, his fingers dig into her flesh to warn her. "Come on, honey. Alam naman ni Gabriel ang tungkol sa atin. Ano bang dapat ipagkaila?" Gabriel's eyes narrowed into slits. Tumima mga bagang nito at nilingon ng kasama. "Doon ka na muna sa isang bangka, Piping." Utos nito. Ang inutusan ay agad na tumalon sa tubig at nilangoy ang papalapit ng isang bangka. Ibinalik ni Gabriel ang pansin sa kanya, totally ignoring Grayson. "Lumipat ka rito, Cindy, at ihahatid kita sa pier niyo." He spoke with that some quiet tone, but the expression in his face was just shy of frightening. Sa papalubog na araw, his eyes were like cold silver, cutting at her. The wind whipping at his hair, hinahawi iyon mula sa matigas na anggulo ng mukha nito. Hindi na siya bata na matatakot dito tulad noong nasa locker room sila. Gayunman, ang pag-aatubili niya sa sandali lang. Kahit paano'y hindi siya nakakatiyak na hindi itutuloy ni Grayson ang binabalak nitong gawin. Nitong nakalipas na mga araw ay nagiging mapamilit na ito. Subalit mas gugustuhin na niyang sumama pa uwi kay Gabriel kaysa mapag-iwan sa laot kasama si Grayson. Ang pagsama niya kay Grayson dito sa laot ay isang malaking pagkakamaling kanina pa lang ay pinagdududahan na niya ang katinuan ng ginawa. Subalit, nanaig ang pagnanais na ipakita sa ama ni hindi siya sang-ayon sa gusto nito. "Iuwi mo lang siya, Grayson," she told him. "This is crazy, Cindy. Bakit ka sasama sa lalaking yan? Nalimutan mo na bang ginawa niya sa'yo nung high school ka?" "Gawa-gawa ko lang yun, Grayson," aniya at nilingon ito sandali. Walang katotohanan ng kumalat na balita, tulad din ng walang katotohanan ng ginawa ni Desiree. Hindi rin alam ni Cindy kung bakit inamin niya iyon, gayong ininsulto lang siya ni Gabriel sa pamamagitan ng pagsasabing hindi siya pinangarap nito maging asawa. Oh, on the contrary, nagsasabi lang ito ng totoo. Inilagay sila ng daddy niya sa sitwasyong iyon. "Hindi mo magagawa sa akin to, Cindy." May himig na pagbabanta ang tinig ni Grayson. She ignored him. Tuloy-tuloy siya sa dulo ng lancha, malapit sa dulo ng kabilang bangka. Humakbang siya sa ledge. Inabot siya ni Gabriel at walang kahirap-hirap siyang itinawid patungo sa bangka nito. Without giving Grayson a second glance, Gabriel went to the boat's engine. Ilang sandali pa'y tumatakbo ng bangka pabalik sa baybayin. Nasa nakahalang nakaway sa gitna ng malaking bangka nakaupo si Cindy. Malakas ang panghapong hangin. Maraas yung nililipad ang buhok niya na kung hindi niya hahawakan, patalikod ay baka gumuhit sa mukha niya. At nangalikikik siya sa ginaw dahil hindi niya naalalang kunin ang polo shirt niya sa lancha. Gabriel glanced at her sharply. Pagkuway, hinubad nito ang t-shirt, ibinalumbon at inihagis sa kanya. Sa kabila ng pagkagulat ay nakuhang saluhin niya ni Cindy. "Put that on before you catch pneumonia." At malinis yan. Gusto sanang isigaw ni Cindy na mas gugustuhin pa niya maghubad sa Antarctica kaysa suotin ang damit nito. Pero nanatili nakatikam ang bibig ng dalaga. Isang malaking kalokohang magmalaki gayong hindi niya mapigil ang pagtatagis ng mga ngipin niya sa ginaw. Isinuot niya ang t-shirt na humangga sa may baba ng bikini bottom niya. The warmth of the shirt enveloped her. Naroon din ang amoy ni Gabriel, clean and male na humalo sa amoy ng hangin dagat. Ang mahabang manggas ng t-shirt ay lampas-lampas sa kamay niya subalit ni hindi niya inirolyo at sa halip ay niyakap ang mga baraso sa dibdib. Nabawasan ang lamig na nararamdaman niya. Sa kabilang dulong bahagi ng malaking bangkang pangisda ay tahimik na iminamin ni Obra ni Gabriel ang bangka patungo sa private beach ng mga Soriano. Natanaw na niya mula sa laot ang dock. Binalik ni Cindy ang tingin kay Gabriel. His shoulder and back were broad, strong and even muscled. Pero hindi ang matipunong katawan nito ang kumuha ng atensyon niya kung hindi ang iba't ibang sariwang pilat na natatanaw niya na nasa likod nito. Sala-salabat ang mahabang pilat nito sa likod. Sariwang mga pilat na pakurus at pahalang, tila isang crude na tic-tac-toe na ginawa ng isang munting bata. Hindi niya kayang dalhin sa isip ang sanhi ng mga pilat na iyon at lalong hindi niya kayang isiping may taong kayang gawin ang kalupitang iyon sa kapwa-tao. She was horrified and choked back a gasp. Nararamdaman ni Cindy ang panginginig ng mga tuhod niya sa kabila ng nanatili siya nakaupo. Nanlalaki ang mga mata niya na nanatili nakatitig sa likod nito. Ano na nga ba ang sabi ng daddy niya sa naging trabaho nito sa Middle East? Foreign correspondent sa isang American television station na nakabase sa Malaysia? Paano nakuha ni Gabriel ang mga pilat na yun bilang sa reporter? Nasaan niyo pa rin ni Cindy ang shock nang malingunan siya ni Gabriel at mahuli itong panlalaki ng mga mata at sindak sa mukha niya. Tumiim ang mga bagang nito.
Ipinagkamali ang naging reaksyon niya sa disgust at panghihilakbot. You don't like the sight of my back? Well, that's sad for you. Dahil makikita mo likod na ito araw-araw sa sandaling makasal tayo. Nangibabaw ang lakas ng tinig nito sa tunog ng makina. Sa nakikita niya ang anyo nito ay natitiyak niya wala siyang tamang sasabihin. Lalo lang nito ikakagalit ang simpatyang manggagaling sa kanya kaya minabuti niya manahimik at ibaling sa naglalakihang katig sa gilid ng malaking bangka ang paningin. Nang magangat si Cindy ng paningin ay natanaw na niyang private dock nila. Ilang sandali pa ay pinatay na ni Gabriel ang makina ng bangka at unti-unti ay dumadaong sila. Doon pa lang siya tumayot maingat na humakbang patungo sa gitna ng bangka. Ang akma niyang paghuhubad sa t-shirt ni Gabriel ay inawat nito. Saka mo na ibalik sa akin yan. Malayo-layo rin ang bahay niyo mula rito at papalubog na ang araw. She muttered her thanks. Huminto siya sa tabi nito bago sumampas sa ledge ng bangka papanhik sa wooden dock. Bakit ka pumayag na magpakasal tayo? She asked. Hindi ba sinabi sa'yo ng daddy mo? Hindi ko tinatanong sa'yo kung sinabi ni daddy. Out of the blue, she informed me to marry you. Gusto kong malaman kung bakit ikaw napili niya. Napakaraming pagpipilian sa mga manliligaw kung anak ng mga kaibigan at kasosyo niya sa negosyo na mayayamang katulad niyo. He finished her for her with a smirk on his lips. Tama ka. She couldn't hide the haughtiness in her tone. Huwag nang idagdag pang, nandyan ang kapatid ko para ikonsidera. Napakunot-no ito sa huling sinabi niya. What about Sophia? You've been seeing her, haven't you? Sophia has. He stopped the flow of words. He sighed deeply. Anyway, hindi ko kaya sagutin ang tanong mo. Ang kaya ko lang sabihin sa iyo ay isasauli sa akin ng daddy mong mga nakasanlalupain namin sa bangko niyo. Sa sandali pa kasalan kita. Natigilan si Cindy. Hindi makapaniwala na katitig dito. It was as good as saying that her father paid this man to marry her. And that hurt so much. Ganun na lang ba pag nanais na ama na i-dispatch siya hanggang sa puntong tila nagbayad pa ito na lalaki magpapakasal sa kanya? Bakit hindi? Wala namang dinulot ng rebellion mo kundi sama ng loob sa mga taong nagpala sa'yo. Hindi mo maaari sabihin hindi ka nila minahal. They had loved you as they had loved Joshua and Sophia. Ganun man ay walang ginawa ang mga kapatid mo para pasamain ang loob, galitin at bigyan ng skandalo mga magulang niyo. It was you who had been doing that all your life, Cindy. Nang alulin ng bangkay gumalaw iyon at bumuway siya. Her arms flayed for something to hold on to. That something was Gabriel's broad and bare shoulders. Ang mga braso nito'y pumulupot sa baywang ni Cindy upang alalayan siya. Ang dibdib ng dalaga which bruised against his hard chest and the heat from his naked body enveloped her. Ang init na gumapang ay tila as na lumilingkis sa kanya at hindi niya napaghandaan. She lifted her face and found that his was a breath away from hers. Unwittingly, her gaze moved down to his lips and for a fleeting moment, she wondered if his mouth would be soft and firm. Is still longing for that kiss, Cindy? He taunted. Just say the word, sweetheart. I will indulge you with this time. In your dream! Aniya, na tila nagising mula sa isang mahimbing na pagtulog. Maraas niya itinulak ito at hinawi ang mga kamay nito sa baywang niya at kumapit siya sa poste ng dock. His laugh was mocking. Hindi na ako ang dating 15 anyos na bata, Gabriel, she said angrily. He gazed at her body lasciviously. I wouldn't offer to appease your hunger for me if you were, sweetheart. My God! Ano ang kaibahan mo kay Grayson? The smile vanished from his lips. His eyes glinted savagely. I don't blackmail and force myself on women. Cindy stared at him. Sa ilang pagkakataong nagtatagpo sila, noon man o ngayon, Gabriel had always been smoothly insulting. Kung hindi man sa pamamagitan ng nakakairitang ngiti ay sa mga manakanakang salitang ginagamit nito. Totoong pinagtangkaan niya itong akitin, but he could have humored her childish flirtations sa halip na insultuhin siya. Tulad ng ginawa nito kay Helena nang sabihin ng kaibigang inamin mismo nito kay Gabriel ang crush nito rito. Pero pagdating sa kanya ay hindi ganon si Gabriel. He was always scowling. And then there was her sister Sophia. Mula pa noong malilit pa sila ay masuyo nito sa kapatid. Ni minsan may hindi pinakita sa kanya ni Gabriel. Today, he had saved her from Grayson's overtures but Cindy suddenly realized that Gabriel would never give her the time of his life had it not been for her father. Bata pa'y papalit-palit na ng lalaki na tila nagpapalit ng panloob.
Muling humuga ang bangka sa pagdating ng isang malaking alon. Sa pagkakataong iyon ay tinataga ni Cindy ang sarili at mabilis na humawak sa poste ng dock. Then she looked into his eyes. Magkanong halaga ng lupain mong ibinabalik sa ng bangko? Pinagpatuloy niya ang pagtatanong. May ilang sandali nag-aalinlangan ito kung sasabihin sa kanya o hindi. I want the truth, Gabriel. He shrugged. Kung tama ang hula ko sa halaga ng bagong hammer na binili mo'y wala pa si 3 bahagi ng halaga na nakasal ng mga lupain ko. Kasama ng 5 bangkang pangisda. Gabriel said casually and pretended not to notice the pain that crossed her eyes. Cindy bit her lip and tried not to show the hurt she felt. Humigit kumulang ay 5 milyong piso lang halaga niya. A hysterical laugh bubbled up inside her. Mahal pang sasakyang binili niya sa Amerika kaysa sa halaga niya. You could have asked for more, Gabriel. Nakakainsultong iyon lang halaga ko? Hindi niya nakuhang itago ang kapaitan sa tinig niya. Yun lang ang kailangan ko, Cindy, he said softly, hearing the pain in her voice and thanked Victor Soriano to hell for doing this to his own daughter. Oh well, more than that actually. Ibinabalik ng daddy mong 4 na hektaryang lupain naming nailit na ng bangko nung mamatay ang mamang ko. Bahagyalan tumaas ang halaga ko. Mas mahal pa rin ang hammer. She was mocking herself. Sinisikap huwag makadama ng awa sa sarili. Kapag naibalik sa akin ang mga ari-arian ko hindi ko kailangan ng salapin ng iyong ama. Mula ron ay kaya katang buhayin. Huwag ka lamang magluluho tulad ng nakasanayan mong gawin. She almost rolled her eyes. Inikot na Cindy ng tingin ang bangka nito ng may disgusto. Sa buong buhay niya noon lang siya nakasakay ng bangka. So anong uri ng buhay na may bibigay nito sa kanya? Di yung uri ng buhay na sanay siya mong dapat kinamtan kung wala ang kayamanan ng mga magulang mo. She shivered in horror. Nagmamadali siyang sumampas sa gilid ng bangka at pagkatapos itinawid ang hagdan ng bato. Nasa itaas na siya ng dock, nagyukuin niya si Gabriel. If I can help it, I won't marry you, Gabriel. Gabriel, haba nonchalant shrug. The feeling's mutual, Cindy. Ni kahit sa panaginip ko'y hindi sumagi na may posibilidad na maging asawa kita. Looking at it now, hindi ko matiyak kung katalinuhang sinang-ayunan ko ang daddy mo sa alok niya. But foolish or wise, ang mahalagay may balik sa akin ng mga propriedad ng aking pamilya. Even if I have to marry the she-devil herself. Pagkatapos ay binuhay ni Gabriel ang engine ng motor ng bangka at ilang sandali pa'y pabalik na ulit sa laot. Naiwan nakatayo roon si Cindy at nakasunod ng tanaw sa papalayong bangka at sa hubad na likod ni Gabriel. If she was shocked, that was an understatement as big as the whole South Provinces. Tuldok na lang sa paningin ni Cindy ang bangka nang tumalikod siya at lumakad pa uwi. Dahil sa mga nalamang kapalit ng pagpapakasal ni Gabriel kay Cindy, magawa pa kayang pakasalan ng dalaga si Gabriel? Ano ang mangyayari sakaling makasal si Gabriel sa dalaga? Makaya kayang patinuin ni Gabriel sa Cindy o mas lali itong magrebelde? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.